na siya lumayan sa liputan, Panginoon Diyos, siya nagmamayari ng ating buhay. Maraming salamat sa umaga po ito. Nangari ko naman po kami sa pagsamba at tuloy pasasalamat sa inyo. Ngayon, maraming salamat sa isang minuta na hindi po kami iwan, hindi po bayaan. Salamat po sa infection nito at tinayo po sa ating kakakapong kami mga anak sa isang pag-ibig at palataya at isinisipin ko sa mga minahin ko. At kasama kami na nananahin. Kanilang Diyos, nawa ang gagawin natin ako yung pagsamba sa isang pag-umaga at pabigyan namin ng nagkita. Pabigyan namin ng umiyamin namin. Panginoon, salamat po sa buhay ng ating pastor. Punuin mo po siya kapangyarihan ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang iwan. Nasa labo yung mga may lalabas sa kanyang lapit. Panginoon, minsan nga po may mga kapatiran, pinabakit o nilalait ang tuloy na aral. Kami ng Diyos, paluputin mo po ng lubog upang malaman lang sila. Kami ko naipin mo lamang sa pagwiran sa isang tao. Tuwan mo kami, isumpa namin ang demonyo ng kabataan o ang lubog galing sa tao o sa sarili. At huwag po namin ipagpulot na ang dudali mo na ipinaghan sa kalagitnaan namin. Tuwan mo kami maging mapagpapababa. At lagi namin nalalahanin ang mga palagay sa mga namin. Lumakan po kami na dito ba na Jesus, God, purify our heart. Restore our life, God. Through Christ Jesus, Panginoon Jesus. Kaya nga po, nasusunod po sa ating Galatia, na pinag-usipan ng sa isang Jesus Christ Jesus. The life living the body, living by faith, the Son of God, the labas ng Diyos sa labas. Panginoon, tunay nga po na wala po kami tulungan dito sa lupa. Hindi po kami tinawag. Hindi mo na kami tinawag bilang bayan mo. Hiniran mo kami bilang mga anak mo. At makakita po sa buhay namin at malaman kami tunay na pananampalataya. Kaya nga po may aming maunawaan na kung bakit itinuturo pag-aming isang walang pananampalataya. Tunay nga po na hindi namin natama ang katotohanan at ang katwiran ng pag-ibig mo Diyos sa buhay namin. Ngunit po Diyos sa aming Ama, hindi kami makakapagpatuloy sa aming mga buhay. Hindi kami lalakad sa ibang pinagdaan. Panginoon, sa bawat araw, turuan mo po kami maging sa umagang ito. Turuan mo po kami takuin ang mga gawa ng tao sa buhay ng namin. At ang salita mo, Diyos, ay sa maghari sa kalagitnaan namin. Mabuhay kami ng mga tunay mong mga anak, ng mga tagapagmana mo. At makasama mo po kami, Panginoon, sa religion namin, sa buhay pagkabuhay mo. Maraming salamat sa bagong ito. Namin ang natagumpay ng pananalig ito. At tulong-tulong mo ang pag-ibig, pananampalataya, at tuloy na po sa ilang at maasa. Lahat na namin mga buhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Ama namin, ang pag-iwa ang pangalan mo. Ikaw ang mamahalin sa amin. Nuninawa ang iyong kalooban. Hindi ko sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami inala sa kanyang na pagsubok. Kundi kayo kami sa masama. Sapagkat kayo ang kalian at ang kapangyarihan at ang kapilan magpakailanman. Amen. Alipin mo, O Diyos, at tanan ay tinubos. Buhay ko ay pinawag mo.
Sama-sama tayo manalangin ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos ay maunawaan natin ang lahat ng mga salitang iyahayag ng Espiritu Santo. Bigyan tayo ng pangunawa, bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo ng kapangyarihan upang sa ganun lahat ng mga lingid na panukala ng Diyos sa kanyang mga salita ay lubos sa tunay na maging malinaw sa atin. Sa oras na ito, tayo ay sama-samang manalangin. Shiva! 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 Kamalang Diyos, ang ito ay tutulungan malapit sa iyo. Tunay mo na ikaw lamang kinakailangan namin. Sa iyo namin pinapahayag ang aming pagkakapagdayan. Sa iyo namin pinapahayag ang aming Diyos ang aming nananalangin ay nakakulang sa amin. Tunay na rin, Panginoon, ang ating tunay na maging kasalanan sa karunan sa kaalaman. Ulan ng iyong nakakapos sa amin na hindi mahayag hindi namin kahit ang namin. Sa salita at sa tunay na iyahayag ng Espiritu Santo. Naging malakas na sa pamagitan ng Panginoon ito ay tiniway kami. Maging malakas ang aming pagsisimula na pananampalataya. Nagbusan pa ako ng tunay na anak mo na Panginoon. Magbago ang namin sa iyong naging-katwiran at tulungan. Ikaw na ang aming madalinan. Ikaw na ang aming kapaturinan. Ikaw na ang aming Diyos ng buos sa pinagkakakilangan. Ang pinalakas namin sa pamagitan ng iyong salita. Ang inasin namin ang iyong kapangyarihan ng dadalhin sa aming kalagitnaan. Aming Ama, pagpalayo ang iyong anak, mga anak na nagbigay sa iyong gawain. Naway patuloy silang tumanggap ng mga pagpapala, spiritual, pisikal at pinansyal, sapagkat ikaw ang tumutulong ng lahat ng aming mga dalangin. Hindi nawa ang aming magkulang sa lahat ng bagay. Bagkus patuloy namin maranasan na ikaw ang kasama namin. Ikaw ang gumagawa at tumigil sa amin. Gamitin mo ang mga salabi ito sa pagpapalawig ng iyong ministeryo at gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpakan. Hallelujah! Praise the Lord. Let's open the Bible to 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto, James 1 hanggang 11. Let us read all together our verse for today. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nanilipan ng ulam sa kanilang paglalakbay at tumingin sa dagat ng ulam. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulam at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng isang pagkain spiritual at inuwi ng isang inumin spiritual. Mula sa batong spiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ngayon man, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalang ang sa kanilang Ang mga nangyari ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa susulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumitig upang sumayaw. Huwag tayong maging gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag natin susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y niluksa ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya hindi po sila ng akir na mabubuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Hallelujah! The three level of faith. In 1 John chapter 1, verse 12 up to 14, John the Apostles, the disciples of Jesus Christ, illustrate about the faith of a father, the faith of a youth, and the faith of a child. Mahalaga na maintindihan natin ang mga bagay nito, sapagkat akala natin yung pananampalataya po natin ay lubos at tunay na ninanais ng Diyos. At ito na ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. But unless we will reach the true faith, which God wants to every one of us, yung tunay na pananampalataya, na ninanais ng Diyos, ninanasa ng Panginoon sa bawat sa atin, ay hindi tayo magiging karapat-dapat sa Kanya. Sa binasa natin talata ngayon in 1 Corinthians chapter 10,
it speaks about the people of Israel. Alam natin ang kanilang naging kalagayan. They were bandaged by the Egypt for how many years? 400 years. At ang sabi doon sa pamamagitan noon, nagkaroon sila ng tinatawag na struggle upon their life sa kanilang mga buhay. And then when they asked God to release them from Egypt, God answered their prayers. At inadalayan sila ng Panginoon mula sa paglabas hanggang sa kanilang pagtawid at pagpunta doon sa Kanaan. God lead them. God protected them. Kaya nga, hindi rin nila nararamdaman, hindi nila naranasan. Literally, yung naranasan po ng mga nararanasan natin, katulad ng nakakilala tayo sa Panginoon, nabautisman tayo, nagipon tayo, hindi nila naranasan yung katulad ng naranasan natin. Pero, hindi rin namin naranasan yung naranasan nila na tumulid tayo ng dagat. Kumain tayo ng mana, at uminom tayo ng tubig mula doon sa bukal, mula doon sa bato, na una ay kinausap at pangalawa hinampas ni Moises. But, we will understand na hindi man pareho yung naging karanasan ng mga salita at ng mga Kristiyano sa kasalukuyan. We believe in only one God. Yung pinapadaligan po natin, maaaring hindi nagkapareho yung way they cross the Red Sea literally. But, according to 1 Corinthians chapter 10, it was a baptism. Iyon ay bautismo na katulad ng bautismo na naranasan po natin sa kasalukuyan. Maaaring hindi tayo kumain ng literal na manang tinapay na bumubuhat sa langit, pero kinain naman natin yung salita na nanggaling sa langit. Because in our time, it is Jesus Christ who said, I am the bread from heaven, and whoever eats me will have eternal life. At naniniwala tayo lahat na kumain ng mana, muli silang nagutom. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kakain sa akin, hindi na magugutom magpakailanman. Kaya, yung binasa natin talata, it is a story of the Israelites. Pero sabi doon, maliwanag doon sa versikulo 11. Diba? The last verse that we have read, sabi niya dito, ito'y naisulat para maging pamala sa iba. Sino yung iba doon? It speaks about the church. It speaks about those who believe in the Lord. Sabi niya, upang tulungan tayo ng mga inabot ng huling panahon. God wants to teach every one of us. Kung ang mga Israelita, meron silang ninanasan na marating na Kanaan, tayo naman meron tayong gustong marating na Kalangitan. Amen? Tayo meron tayong gusto natin makarating doon sa tinatawag na millennium, wherein we will reign together with the Lord in 1,000 years. Pero alam natin, hindi lahat ay makakasama. Kung paano sa buhay ng mga salita, 600,000 men marching out of Egypt, but not all of them entered into Canaan. Out of 600,000 men, only 2 men entered into Canaan, which is Joshua and Caleb. Ilang porsyento? 0.000? Tama po ba? Ilang porsyento? Kung dalawa lamang out of 600,000 men, dalawa lamang nakapasok, ilang porsyento? Ang dalawang katao ng 600,000. Mahina po ako sa mathematics. Pero 0.0000. Amen po ba? Bago maging 1, marami po ng 0 ang pagdadaanan. And even the Lord said, diba, even in the last days, kaunti lang ang makasusumpo ng daan. Sapagkat ayaw ng tao yung pamamaraan ng Diyos, ang gusto ng tao yung pamamaraan ng tao. Sabi sa Corinthians, 1 Corinthians 13:11. Sister, nandiyan na?
Sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 11, dati sabi niya, ako'y nagsasalita tulad ng isang bata, nag-iisip tulad ng isang bata. Lahat ako nang nagdaan sa pagkabata, magsabi ng amin. Yung ginagawa niyo po ba ng bata, kayo ginagawa niyo pa rin ngayon? Once na ginawa natin yung ginagawa natin na maging pa tayong bata, ano mangyayari sa atin? Abnormal daw. Sabi ng kapatid. It is not really normal. Siguro wala na po dito nanay na nagpipikong ngayon. Amen. Meron pa po ba dito nanay na nagbabahay-bahayan? Meron pa po ba dito mga kabataan na nagtatantrums ngayon? May ganun pa po ba? Meron pa po ba dito na yung nabubuhay na parang bata? Hindi. Tulad na sinabi ni Pablo, lahat ng bagay na yun, isip bata, salitang parang bata, ay... Ilas ko na. Let us read that verse. 1 Corinthians 13. Verse 11. Basahin na po natin. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroong sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal bata. Sabi ni Pablo dito, dati, nung bata pa siya, nag-iisip siya, nagsasalita, nangangatwiran, tulad ng isang bata. Pero ngayon, sabi niya, ako'y mayroong sapat na gulang, iniwan ko na ang pag-asal bata. Kasi alam natin na hindi na magiging maganda. Especially, literally, kung halimbawa po ng isang tao po ngayon ay may sapat na gulang na at nagsasalita siya, tulad na rin ng isang bata, hindi na magandang tingnan. Our church is already 15 years old naman. Alam niyo po ba yung dati ng 15 anyos? Kapag ka lalaki, medyo parang naliligaw na. Kapag babae naman, nililigawan na. Amen? Hallelujah? Amen. Yung mga hindi nag-aamin, yung may makakarasan, hindi pa naliligaw, at hindi pa nililigawan. Hintayin na po yung malay, yung 30 years old pa bago ligawan. Hallelujah. So, ibig sabihin, it's really a full-grown adolescence. Tama po ba? Young adolescence na siya. Alam na, kaya nga kung magkakasala na ito, maaaring pwede na siyang makulong. Kasi hindi na po siya kabilang sa isang bata. Hallelujah. Kaya, nais ng Panginoon sa binabasa na sa ating pong pinapag-aralan sa bagong ito, what is really our level of faith? Kasi gusto ko lang po maintindihan natin na maging yung level of faith natin ay katulad din yung level ng pag-grow natin. Kung paano tayo tumatanda sa edad, ganoon din po yung ating pananampalataya, kailangan din pong tumanda tulad ng nilalaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. You see the journey of the Israelites to Canaan. It is really full of, grabe, di ba? Parang masasabi natin na habang nagjo-journey po ang mga Israelita papuntang Canaan, hindi po basta-basta yung karanasan na kanila po talagang na-encounter sa kanilang mga buhay. They encountered to cross the Red Sea. Hallelujah. Wherein na nandiyan na po, nasa likod na po nila mismo yung kalaban na tumutugis sa kanila. At alam natin, isa naman layunin ng Panginoon at ang kanyang mga kawal. Ano po yun? Patayin ng lahat ng mga Israelita. So, sino pa sa atin ang hindi kinakatakutan ng kamatayan kung mamamatay ka sa saksak ng siba? So at the time, so much fear. Pero nung ginawa ng Panginoon, God, let them cross in the Red Sea. God divided. Amin po ba? Walang nakaranasan sa atin yan. Amin po ba? Kahit po ang divisyon ng tubig sa bansa, hindi namin naranasan. Sila po, Red Sea po talaga dinivide. Nakita nila. At kapag binasa natin, di ba, sa Exodus, and they go, sabi doon, lumakad sila sa isang tayong lupa at pader na tubig. Could you just imagine kung ano yung nararanasan nila ang Muslim, naglalakad na nandito yung tubig, amin po ba? At dumating sa pagkakataon na wala silang mainom, yung first time na gusto lang uog sila, nakarating sila sa isang lugar na mapait yung tubig.
Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng isang kapirasong kahoy. At ang sabi ng Diyos kay Moises, ilagay mo yung kahoy doon sa tubig na yon at yung pait ay mawawala. Nawala ba ang pait? Yes. Nagreklamo na naman sila, di ba? Ano yung reklamo? Dahil mamamatay tayo ng gutom dito. Saan tayo kukuha? Kung kung sino hindi sila magugutom, bakit? Kaya dami-dami nilang hayop na dala. Doon na ako nagtataka, magandang talaga sila. Di ba? Parang yung mga anak lang natin, may ulam na, nagreklamo pa. Amen? Kami na nga ulam, nagreklamo pa. Samantalang yung mga nagpapagpang. Yung sa Jollibee, saka sa McDo, di ba, na sa labas, na pinapagpag yung tira-tira ng mga manok, kinakain ng mga bata. Yung mga anak natin na sarap na, nagre-reklamo pa. Saan ka pa? Hallelujah! That's right. At the time, when they really try to, kung gusto nilang awayin si Moises sa nangyayari sa kanila, and God told to Moses, bukas ng umaga sabihin mo sa mga salita, lumabas sila. Uulanin sila ng tinapay. Alam niyo po, nakakatuwa daw nung paglabas nila ng kinabukasan, nagtatalon pa sila. Pinangako na nga sa kanila ng ulan ng tinapay, pero paglabas nila, nabasan niyo po ba yun? Nung paglabas nila, hindi naman kagad sila naniwala na kakainin nyo ng tinapay nyo. Nagtakas silang lahat kung ano yung maliliit na bagay na nasa harapan nila. Hallelujah. Anak niyo po ba, patigasan pa ng ulo ng mga salita. Sabi ng Panginoon, huwag kayo kumuha ng labis, mapapanis. Ang sabi ng mga talata, meron pa rin kumuha. Matigas talaga ang ulo, no? Nung pang-pitong araw, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga salita, doble ang kunin nila sa pang-anim, sapagat wala silang makukuha kinabukasan. Kinabukasan, di lumabas ba para makuha? Meron pa rin. Matigas talaga ang ulo. Hallelujah. At naniniwala ako, yung katigasan ng ulo yan, hanggang ngayon nakarating. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, di ba nakarating? Hanggang sa kasalukuyan. Yung katigasan ng ulo nila, nahawa tayo. Hindi tayo Israelita, pero nahawa tayo. Amen? Parang ako lang. Nahawa po ba kayo? Amen. Nahawa! Hawa-hawa talaga. Kaya na, nasabi natin na yung kanilang karanasan ay katuruan sa buhay ng bawat sa atin. In their journey, instead of believing in the Lord, simulan sa pagpalamang ng kanila po, pag-alis sa Egypto, ipinatunay na sa kanila, the Egyptians shows respect, di ba? Yung mga taga-Egypt, ibinigay yung respeto sa lahat ng mga salita. Na bago sila umalis, binigyan sila ng mga ginto, binigyan sila ng mga pinak, sige, makalis lang kayo. Kaya nung umalis sila, mayaman ng mga salita. Doon pa lang pinatunayan ng Diyos. Mula pa lang sa Egypt, pinatunayan ng Diyos na lahat ng salot na naranasan ng Egyptian, hindi nila naranasan kahit katinig. Nung naglagay ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng langaw, kahit isang langaw, walang dumako sa mga Israelita. Nung nagpadala siya ng palaka, kahit isang palaka, walang naligaw sa mga Israelita. Pero ngayon naman siya, may palaka sa bahay. Mayroong taykoy na subo-subo. Amen? Sa Egypt, salot, ngayon ang swerte. Ay, doon ang tagasite. Hindi ko maintindihan. Hallelujah! Yung balang dati salot, pero ngayon ang balang pinasasalamatan ng Kapampangan. Bakit? Hindi siya, di ba, delicacy ng Kapampangan ang balang, adobo? Kinakain. O hindi makain ng balang ng tao. Hindi kainin ng tao ang balang. Sweet, totally different. Pero alam niyo ba na kahit isang salot, sabihin mo nga sa katabi mo, kahit isang salot, hindi naman nasa ng Israelita. Ganyan ang pinaprotektahan ng Diyos. Hallelujah! Kaya kapag ika'y alam ng Diyos, kahit dumami ang salot sa mundo ito, hindi ka maapektuhan.
Kaya hindi ko po kayo matakot kahit na tumaas ang crudo, tumaas ang gasolina, hindi kayo makapektuhan. May nakalaang pagpapala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Talakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! At ang sabi doon, they also eat manna and drink. Pero alam natin na kahit na yung manna na yon, yung tubig na yon, di ba, na binasa natin kanina, ang sabi doon, yung tubig na lumabas mula doon sa bato, hindi lang basta-basta tubig yun. It is also the same water that we also drink today. Bakit? Sapagkat yung malaking bato na yun, ay kumakatawan kay Kristo. We do not even see. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi natin nakita yung bato na pinagmula ng tubig. Pero sa ayaw sa gusto ninyo, dapat naintindihan natin spiritually, we also drink the same water which the Israelites drink. Because that big rock represents Jesus Christ. Hallelujah. Kaya binawarningan tayo ng ating Panginoon. Sa maikling talata na binasa natin from verse 1 to verse 11, we can understand na ganun din tayo. Kaya yung babalaan ng Panginoon sa bawat sa atin ay gayon-gayon na lamang hanggang sa kasalukuyan. May proseso. Habang naglalakbay ang mga salita papuntang Kanaan, there's really a process that the Israelites are going through. Hindi nila alam, sinasanay sila ng ating Panginoon. Bakit ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay mana? Dahil yun yung pagsasabi sa kanila. And according to Deuteronomy, sabi niya, upang malaman nila na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi din sa bibig ng Diyos. Kayo po ba masaya kayo kapag nakakarinig kayo ng salita ng Diyos? Hindi kaya dumating sa magkakataon na katulad ninyo rin po ang mga Israelita, reklamo. Nagreklamo na sila, mana lang ng mana. Kaya nung ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng karne. Hallelujah. Kasi naniniwala naman talaga tayo, di ba? Kapag bata, tignan niyo po yung mga bata, di ba? Pag sinusubukan po ng mari, lahat po ba kayo nakakain ng mari? Di ba? Wala yatang bata na hindi nakakain ng mari. Amen. Pag sinusubukan mo ng mari yung bata pag baby pa lang, di ba? Lagi yung mari, sinusubo. Hallelujah. Yung bata tuwang-tuwa sa mari. Kahit nadurugin yung mari, lagyan ng tubig, sinusubo ng nanay, tuwang-tuwa. May subo sa inyong mari. Ha? Durugin, tapos lagyan ng tubig, tapos isubo sa iyo, yung parang ano siya, oatmeal, ha? Tapos isubo sa iyo, papayag ka? I think, hindi mo papayagan. Tama? Hallelujah! Hindi ka papayag na gano'n yung kakainin mo. Kahit ngayon kami ngayon, hindi na natin kinakain mga social na ngayon. Ang kinakain nyo ngayon, mga cheap akoy. Walang-wala na. Tama po ba? Yung marshmallow na may chocolate. Hallelujah. Ang tawag na biskuit. Hindi tayo basta-basta kumakain. Tama? Hallelujah. Mucho. Ano pa ba yun? Sneakers na tinatapon daw sa Saudi ngayon. Dahil, di ba? Nakamamatay. Pero sa Pilipinas, kung tuwa tayo kumakain ng sneakers, di ba? Opo, di ba? May nakita nyo na kahit sa telebisyon na binabaw ng sneakers. Yung pala kaya pa ng murang sneakers sa pure gold, di ba? Pag bumili ka ng sneakers na tatlong mura lang, di ba? Yung pala, dinambot lang ng mga tinapon sa Saudi yun. Kinain naman ng mga Pilipino. It's okay. Sabi ng mga Kristyano, pinanalangin ko naman eh. So the process, di ba yung proseso na pinagdadaanan ng mga salita from Egypt to Canaan, hindi nila nararamdaman na yung proseso na yun, tinuturuan sila ng Panginoon every day. Nung tinanggap nila, nung ibinigay sa kanila ang mana, paano nila tatanggapin ito? Maaari. Siguro sobrang excitement. Masabi natin, nung unang umulan ng tinapay, the first rain of manna, wow! Grabe yung kanilang kasiyahan. Saka nakakita, hindi mo na kailangan mag-bake. Pupuha ka lang sa labas, meron ka ng tinapay. Amen? Pero nung araw-araw na naginawa ng Diyos, ang ulan ng, amen? Ng mana, araw-araw, walang badya, di ba? 7 days lang, walang ulan na mana. Ano nangyari sa mga salita? Halos susukan na po nila
Ayaw na nila. Akala nila it's an ordinary bread. But now, para din sa ating kalamayan, nung bago-bago pa lamang tayo mananampalataya, kapag nakakarinig tayo sa salita ng Diyos, Amen! Amen! Iyak-iyak pa tayo. Ngayon, matagal-tagal na po tayo. Amen? Siyempre, kapag ka matagal-tagal na naman nananampalataya, iba't-ibang klase ng salita ng Diyos na naririnig mo at minsan napupukol ka pa, tinatamaan ka pa. Ano nangyayari? Nagtatampo na siya. Nararamdaman niya, hindi ako sisimpa ngayon. Bahala yung pastor na yun, wala siyang offering. Hindi ako sa church. Pinagmalakihan mo si pastor. Tandaan mo, pinagmamalakihan mo hindi si pastor. Ang Panginoon ang pinagmamalakihan mo. Dahil hindi ako ang sinasampa sa araw ng pananabahan. It is the Lord. Hallelujah. Kaya, kailangan matutunan natin whether we experience struggle or difficulties in life. Kasi 40 years of traveling from Egypt to Canaan is really not simple. Kaya nga diba, dumating sa pagkakataon na maraming ahas, maraming natuklaw. Amen? Marami silang naranasan, maraming nagkandamatay-matay. Doon sa ilang, bago sila nakarating ng Canaan. But in the end, sino pong nakarating sa Canaan? Those who really overcomes every day. Tatanungin ko po kayo, ano ba ang lugar ng Canaan? It's a flowing of milk and honey. Totoo po ba na ang lugar po ng Canaan ay, ang ilog po ay pulot at saka gatas? Yun po ba ibig sabihin nun na yung mga tubig nila kapag nagbomba ka sa poso nila ang lalabas gatas at saka pulot? Because it is another flowing of milk and honey. Ang totoo, ito yung sagana. Naniniwala ako na kung mangangako man ng Panginoon sa ating isang masaganang buhay, at iyon ang inanais ng Diyos na maranasan ng bawat isa. Hallelujah. In other words, it's a place of prosperity. Tama po ba? Pero ang inisip lang ng ibang mga tao kasi pleasure. Kaya yung iba gusto makarating ng langit para makakita ng sahig na ginto. Dingding na perlas. Na hanggang doon sa langit, mukha pa rin sa ginto. Baka kung mag-aalahas ko ang inyong trabaho dito sa lupa, baka pagdating sa langit, kung makakita kayo ng ginto, bukuha kayo ng sinsil. Ano? Huwag natin isipin, only pleasurable. Kasi yun lagi yung nasa isipan ng isang tao kung bakit gusto niya makarating sa kalangitan sapagkat napakaganda ng kalangitan. But remember, it is really a life and death situation. Kailangan maintindihan namin yung salitang life at salitang death. Dahil kung hindi natin maintindihan yung life and death, hindi tayo maging interesado doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Kaya doon sa Exodus chapter 3 verse 8 up to 9, na ipinangako ng Diyos, ang sabi niya doon, I will, di ba? Sabi niya doon, 3:8. Exodus 3:8, sabi niya, bumaba ako upang sila'y ligtas, ihalis sa Egipto at ihalis sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Cananeo, Eteo, Amoreo, Perizeo, Hiveo at Jebuseo. Sagana sa lahat ng bagay. Pero alam niyo ba kung bakit, anong dahilan? Why God wants them to send to a place of flowing of milk and honey? Because God wants to give them rest. Tama? Dahil alam natin yung naging karanasan nila Ang naging karanasan nila sa Egypt, lalo na nung dumating si Moises at si Aaron, na sinabi nila doon sa Parao na kailangan palayain ng kanyang bayan, di ba? Ang bayan ng mga Israelita upang pumunta sa ilang at sumamba kay Yahweh. Anong ginawa ng Parao? Dinagdagan yung trabaho ng mga Israelita. Kaya nahirapan po sila maging ang mga kabatas, nahirapan na rin sila kapag hindi nila na-attain yung quota. Sila yung mismong pinaparusahan, sinasaktan. That's why God wants to give rest to these people of Israel. Hallelujah. Alam niyo po ba yung salitang rest?
kapahingahan. Sa Pilipinas kasi hindi uso. Dito kasi sa Pilipinas, pag sinabing sauna ba, masama, di ba? Tama ba? Pag sinabing nag-sauna ba ka na naman, masama yun. Pero sa Korea, pag sinabing nag-sauna, ibig sabihin nun, pampering yourself. Ibig sabihin, nag-rest ka, in-spa mo yung sarili mo, yung talagang inaayos mo yung sarili mo. Ang mga nanay, tignan niyo po, tsura haggard, di ba? Naka-makeup na kayo, mukha pa rin kayo oldies at goodies. Naka-lipstick kayo, pero dry na dry ang inyong mga labi. Amen? Hallelujah! Kasi wala kayong ka-rest. Amen? Pagod lagi, tama? Ayun na narinig ko sa asawa ko eh. Sama na kayo, wala kayo na ta! Ako kayo naglalaba! Ako kayo nagsilinis! Sa dagdagan naman, mapakain ka eh. Kung nagpalit tayo, di ako yung paggawa nun. Hallelujah! Kaya nga napipun ako doon sa nag-text sa akin eh. Ituro mo sa mga miyembro mo na yung mga babae pasako sa kanilang asawa. Sabi ko, tinuturuan ako nito ah. Sabi ko, bukong galit dito sa asawa niya na worker namin. Kaya tinext niya na naman ako. Na kailangan magpasakot yung kanyang asawa sa kanya. Galit na galit siya. Kulang na lang sabi niya, hindi ba yung asawa ko nagpapasakot sa iyo? Pero yung asawa ko hindi nagpapasakot sa akin. Parang yun ang gusto niya sabihin sa akin. Doon sa kanyang mga sinasabi. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo magpasakot sa iyo, sabi ko sa kanya, sa text, kung gusto mo magpasakot sa iyo ang asawa mo, ayusin mo ang pananampalataya mo. Dahil hindi kailanman maaari magpasakot ang isang babae na mananampalataya sa isang lalaking walang pananampalataya. Tama ba? Hallelujah? Hindi ka pwede sumunod sa kanya eh. Dapat siya nga susunod sa iyo. Bakit? Nasa iyo ang pine. Ano yung pine? Yung word of God. Kaya kahit na babae ang tumayo dito, meron siya bigit. Tama po ba? Kaya nga diba, malinig na sa isang babae kapag meron na siya, nanganak na siya, kasi nalagyan na siya ng dinig. Sasabihin natin, paano yung mga kapatiran natin na tumandang dalaga, hindi nanganak? Hindi wala silang kaligtasan, kasi hindi sila nanganak. Paano yung mga kabataan natin babae ngayon na wala na balak mag-asawa, tumatanda na sila? Amen? Eh hindi sila kaligtas, hindi yung nag-ibig sabihin. It speaks about the Word of God. Kapag nasa iyo na yung belief, which is the Word of God, you can spread it to others. Hallelujah! Kaya meron ka ng karapatan sapagkat ikaw ay tatawagin ng alipin ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya these people of Israel, ang nais ng Diyos sa kanila, magkaroon sila ng rest, mapamper sila doon sa land of Egypt, ay land of Canaan. Pero di ba, habang naglalakbay ang mga mga Israelita, papuntang Canaan. Ano yung nasa isip ng mga Israelita? One day, napagkasunduan nila, gusto nilang bumalik sa Egypt. Sasabihin ba natin, kahangalan ang nararanasan ng mga taga-Israel noon na gusto nilang bumalik sa Egypt? Pag sinabi niyo kung hangal, parang sinabi niya na rin po, hakal ng maraming mananampalataya ngayon. Bakit? Gusto bumalik sa sanlibutan. Kaya nga, kahit na, dahil siguro naisipin nila, sabihin na natin, napagod sila, kasi naglalakbay eh. Wala naman yata naglalakbay na hindi napapagod. Pero alam natin ang kagandahan doon eh, na habang sila naglalakbay kapag araw, mayroong ulam na nagkukumpir sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila nararanasan yung lubhang napakainit na panahon kahit na po sila ay naglalakbay. At kapag gabi sabi, there are pillar of fire na kaya kahit na sila yung malakad, na yun ay madilim dahil gabi, pero hindi nila nararanasan yung madilim na nilalakaran. Bakit? There is a fire. May iwanan. Kaya nga ang tawag na kay Kristo, mayroong liling ng kapayapaan, liling ng pag-iingat ng Diyos kapag ikaw ay anak ng Diyos.
Kaya kahit na may kadiliman na lumadagana sa sanlibutan, mayroong liwanag. At ang liwanag na ay kumakatawan kay Kristo. Pero nung sabi sa Hebrews chapter 4, verse 8 up to 9, kung ang mga tao ay nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos ng isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Kanaan, which is the promise of God, the millennium, is also a place wherein prepared for those who believe in God. Ang millennium po ay lugar, ay isang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa mga tunay na nananalig sa Kanya. Amen? Kaya kailangan nila makarating. Kung titignan po natin, kung iisip lamang ng mga salita, ang lugar na yon ay isang lugar na kung saan sakana sa lahat ng bagay, ay hindi na dapat po sumagi o dapat may isa-isip ng mga salitang ito na magreklamo laban sa Diyos kahit na anong hirap ang kanyang nararanasan habang sila naglalakbay. Pero alam natin na kailangan nilang pumasa sa proseso. Diba? Kahit naman tayo, habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, hindi basta-basta yung pananampalataya natin, yung buhay pananampalataya natin, hindi talaga basta-basta. There are really, di ba? May persecution, may trials, may difficulties, may mga tao pang pinababagsak ka, may mga pagsubok na halos hindi mo makayanan dahil minsan kawalan. Pero tandaan mo, maganda ang pangako ng Diyos sa iyo. Kaya kahit na ikaw ay may karamdaman ngayon, tandaan mo, pagdating ng panahon ng millennium, lahat ng karamdaman, aalisin na ng Diyos. Hallelujah! Kaya, tiis-tiis lang. Amen? Kailangan natin tiisin ang lahat ng bagay. Sasabihin natin, gusto ko pati pastor, maglingkod sa Panginoon na walang karamdaman. Si Pablo nga, may karamdaman, pero gusto niya maalis yun. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Ibig sabihin, kahit na may karamdaman ng isang mananampalataya, hindi dapat maging dahilan na yun ang pipigil sa kanya na maglingkod at gawin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya, there is really a process that we should go through. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Gawin natin ang lahat ng pagkakataon na maging matagumpay upang makamtan natin ang lahat ng bagay. Songs, nung sinabi nung share ni Pastor John about Songs of Songs, chapter 4, verse 11, it speaks about the bride who eats honey. And in chapter 5, verse 1, di ba? Ang binabanggit niya po yun ng babae, the bride, which is the church. Makakaranas din tayo na tinatawag na kakain tayo ng pulot. Na kahit ang Songs of Songs ay tinutukoy po yung tinatawag na Kanaan, spiritual Kanaan, which is millennium time. The total rest which God has prepared for every one of us. Kaya sa Revelation chapter 10, verse 9 up to 10, yung salita ng Diyos, yung scroll, yung maliit na aklat ay kailangan natin kainin. Sabi niya, matamis yan sa iyong bibig, ngunit mapait yan sa iyong sikmura. Sa totoo lang po, iyan ang ninanais ng Diyos, that everyone should really taste the honey. Hallelujah. Iyan ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa. God taught the Israelites people everything that they could not know. Bago sila makalis sa Egypt, God commanded them. Kasi, sabi ko nga, it is God who made the hearts of Pharaoh hard. Kaya hindi sila makalis sa list ng Egypt. It is also the will of God. Will din ng Diyos. Tama ko ba? Kasi ang Diyos din ang nagpatigas ng puso ng Pharaoh. Bakit? Paano makita ng mga salita kung gaano makapangyarihan ang Diyos? Demonstration. Gusto makita na habang sila ay nagdidiliryo doon sa sugat at bukol na nagnanaknak, nananarasan ng mga Egyptian, samantalang sila kahit isang sugat wala.
Doon na mapatunayan nila na may Diyos na makapangyarihan na tumutulong sa kanila. Pero alam niyo po ba sa kabila na hindi naalis ang katigasan ng ulo ng mga salita? Kaya wala nakapasok sa Kanaan maliban kay Joshua at kay Caleb. So bago sila umalis sa Egypt, ang sabi ng Panginoon sa kanila, the last time, ito, di ba, kailangan proseso na pagdaanan bago sila makarilis, maalis talaga. Kailangan pahiran ng dugo ng kordero ang hapa ng kanyang mga pintuan. Kasi kung titignan natin, pwede naman sila, because God is Almighty, makapangyarihan ng Diyos. Hindi na, kahit na hindi mo lagyan ng dugo, sa totoo lang, inatuloy ka na banay, kahit na staff lang ng Panginoon, ng Diyos, pwede pa i-alis ng Diyos ang mga salita mula ng Egypt, papunta agad sa Kanaan. Pero at the time, di ba, makita natin na, okay, utusan mo ang mga salita, magpatay ng kordero sa gabi ito. Yung mga pamilya, sabi niya na hindi kaya kumain ng isang kordero, kailangan magsawa sila ng isang pamilya, hindi rin makakain ng isang buo na kordero. At kailangan hindi babaliin ng kahit isang buto ng kordero. At wala rin ngayong itinira kahit konti. Tama? That is the commandment there. Kaya kailangan may dugo. Sabi niya, ito yung nagpapakita na Israelita ang nakatira doon. Sa tingin mo ba yung proseso na pwedeng iskip? Pwede yun. Pagpamilya ng Diyos eh. Pero kailangan daanan nila yun. Para maintindihan nila. The salvation only comes from God. Yun yung pinagkaligtasan na kanilang proseso na dapat pagdaanan. Kailangan nila maging masunuri. That's why they enjoy it. Pagkatapos ng pangyari ng masaya sila. Bakit? Totoo, pinatunayan ng Diyos. Walang namatay na pangali sa kanila. Sa halip naman sa tao, sa mga salita, walang namatay. Lahat ng namatay, taga-Egypt. Mula sa Parao hanggang sa pinakamababang alipin, namatayan ng pangalan. Hindi. Ba? Kung titignan natin, doon pa lamang, ipinakita ng Diyos sa kanila kung gaano. And that is really the process that they have been through. Kailangan din ng daanan. At nakakatuwa, paglabas ko nila, sabi doon, nagpapatsa sila at maawit ng pagpapasalamat. Pero pagdating nila, doon sa ilang, inutusan na naman sila at magpatay na naman ng kordero. Tama po ba? But this time, nasabi niya dito, kailangan na pag kinain nila yung kordero, kakainin nila ito kasama ng tinapay na walang levadura. At may gulay na mapahit. Hallelujah. That is the command of the Lord. At that time, nung panahon na yun, nababawasan na sila at kaunti na lang ang nagkaroon ng tinatawag na mga salita na karanas noon. Kailangan lagi nilang pagdaanan. Kailangan nila maging masunurin sa Panginoon. And when it is about time for them to cross the Jordan River, at sa kabila ng Jordan River ay ang Kanaan, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Magpatay ulit kayo ng kordero. But this time, what is the command? Kunin ang dugo ni Aaron at ibiskit sa tao. Yun na yung command na ibinigay sa kanila. Kaya sabi ko, Lord, kaya ko, wala lang yun. Maaaring sabihin namin, it's just a simple command of the Lord. Pero namin mo ba na ito'y malaking pruweba sa buhay ng sa ating kaya inuna na sa atin na ito'y babala para sa atin na dinanda ng huling panahon ay kailangan na matuto. Yung dugo na ginawa nila sa Egypt, it is also, we experience that one when we are being saved through the blood of Jesus Christ. Yung tinatawag na salvation of our spirit. Pinatawad po ang kasalanan natin. Wala tayong mahirap-hirap na patawad po ang kasalanan, nalinis ng kasalanan ng bawas natin sa pamamagitan ng pananalig natin sa dugo ni Kristo. Hallelujah. That is, di ba? Nung naligtas po ba kayo, may ginawa po ba kayong penitensya? Para maligtas po tayo. Ang
kaligtasan po natin, isang beses lang natin natanggap yan. Hallelujah. Kaya nga, kung sinasabi mo na ang salvation is once and for all, that is true. Yung iba po kasi hindi especially Pentecostal churches, hindi naniniwala mo sa bakit? Paano ka magkakasala? Hindi mo wala yung kaligtasan. Kasi iniisip niyo magkakasala kayo. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng tinatawag ng negative reactions. Nung ibinigay sa atin ang kaligtasan ng Panginoon, it is once and for all. And that is for all. May karapatan tayo lahat ang gabi nito. Hallelujah. Kaya nga, yung first command, naranasan po natin yun. And what is the second command? Kailangan natin kainin na may tinapay na walang levadura. At mayroong gulay na mapait. Bakit? Ito yung proseso na pinagdadaanan natin na matapos tayo makakilala sa Panginoon, now we are living according to our faith life. Hallelujah. Kinakain na natin ito. Ano yung unleavened bread? It speaks about the sin of this world. Ibig sabihin ng isang mananampalataya hanggang hindi siya nakakarating doon sa promise ng Panginoon na milenyo, kailangan mabuhay siya ng may kabanalan. Tama? Hallelujah? Kailangan na mabuhay tayo ng may salita ng Diyos. Kaya nga diba, pinapakita na sa ating ngayon, not only by the blood, but ang sabi doon, the word, the bread, unleavened bread. At ang sabi doon, mapait na gulay. Kasi masakit po talaga ang salita ng Diyos. Pero kailangan natin pagdaanan ang lahat ng bagay dito. Kailangan natin maranasan ang mga bagay dito. Kaya nga habang naglalakbay ang mga salita, nakaranas din sila na mawala na ng tubig. But God said to Moses, speak to the rock, and the water will go. And water flows. Pero ang naging kasalanan ni Moises kung bakit hindi siya nakasama ni Joshua sa pagpasok? Because he struck. At ang sabi nun, kawalan iyon ng pananampalataya sa Panginoon. Naniniwala ko walang aamin sa atin. Pero dumarating sa pagkakataon ng minsan, sinisisi natin ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. Sa tingin po ba kung may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin, dapat natin isisi sa Diyos o tayong may kasalanan? Walang kasalanan ng Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa bumi ng basasan. At lahat ng bagay ito na pinagdadaanan ng mga salita, na pinagdadaanan natin, pinagdaanan din ng ating Panginoon Jesus. Church, I want you to understand every detail ng pinag-aaralan natin. Because Jesus Christ, actually ito yung tinuro ng ating ni Pastor John when he speaks about Passover. Diba? Tapos si Jesus Christ, tatlong Passover din, yung kanyang naranasan. Amen po. Nung siya po ay sinila, nung siya po ay papako, nung siya ay aguling na buhay. Hallelujah. Kaya tayo din, bilang mga mananampalataya, nais ng Panginoon na naranasan natin. Kasi ito yung tinatawag na pagbago. Yung sinasabi na bago sila tumawid, ang pumunta sa Kanaan, kailangan i-receive. Ibig sabihin, kailangan na maging bago na nila. Kailangan maging damit na nila. Yung mismo, dugo. Sa atin, sa libutan, ang dugong stain. Ano yung stain? Dagta. Kaya nga kapag may dagta na tapos nahirap na kalasin, lalo na kung yun ay pandakat, hindi mo na yan isusot na pandakat kasi nakakahiya na para sa'yo. But in the life of the Israelite people, iyon ang pinakamagandang disenyo ng kanilang damit. Stained with blood. Church, bilang mga mananampalataya, hanggang sa pagpasok natin sa Kanaan, o tinatawag na millennium or rest, we should possess, we should wear the blood of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ represents His Word. Yung salita niya.
Yun ang ninanais ng Diyos sa buhay ng baso sa atin ngayon. Ang nais ng Panginoon ay lumago tayo sa ating buhay, pananampalataya. Yung mga binabanggit po namin na mga salita ay nasa Exodus 24, verse 6 up to 8, Numbers chapter 9, verse 5, 11, and 12. Nais ng Diyos, bawat sa puso natin ay lumagok sa pananampalataya. Sabi ko nga sa inyo, mayroong pananampalataya ng bata, may pananampalataya ng kabataan, at may pananampalataya ng mga tatay. Nasa na po ang pananampalataya ng bawat sa puso natin? Katulad ng mga salita, noon, enjoy na enjoy tayo nung tayo makakilala sa Panginoon. Dahil wala tayong ginawa anuman. Pero ngayon, nasa kasalukuyan, malapit na tayo pumasok doon sa tinatawag na millennium, because this is really the last days. But the problem is, Christians is already far from the Word of God. Napakalayo ng mga anak ng Diyos sa salita ng Diyos sa kasalukuyan. Bakit? Pinipilit ng mga mananampalataya mabuhay na yakapin ang sanlibutan kaysa yakapin ang salita ng Diyos. We need to grow. Napakasimple lamang po ng salita ng Diyos sa mga ito. Katulad ng mga salita ang kailangan nating lumago. Masdan natin yung sarili natin. Tingnan natin yung sarili natin. Tayo ba ba'y nandun pa rin sa panahon na katulad ng mga salita na nasa Egypt, walang kaalam-alam. Di ba dati naman ganyan tayo, wala tayong kaalam-alam. Pero naniniwala tayo na umuulan na ng mana, doon pa lamang nagpapakilala ng Diyos that He is Almighty God. Hallelujah. Pero pag malapit na po ang Kanaan, doon nagpakilala ang Diyos that God can fulfill all His promises. Sino dito ang naniniwala na mayroong millennium? Sino dito ang naniniwala na may first resurrection? If you believe on those things which God has promised, now you have to change. Kailangan natin mabago. Hallelujah. Kailangan po natin mabago. Kaya nga natawid na po sila kapag binasan yung Joshua, prepare your men to cross the river. Takes a bravery. Sa totoo lang, ang kailangan natin karapangan kayo. Maraming mananampalataya ngayon halos sumusuko na sila. But our church, we try to depend only on the Word of God. At ang tunay na layunin natin sa iglesia natin, hindi tayo tumigil sa unahan, hindi tayo tumigil sa kalalinan, kundi magpapatuloy tayo hanggang sa matapos natin ang ating takbuhin. Amen. Kung meron na po nakakanga sa iyo na nagsasawa na sa mga bagay na ginagawa ninyo na paglilingkod, now is the time for you to change your mind. And wake up. Awaken yourself. Hindi tayo dapat na maging dali na nakatama sa loob ng iglesia, kundi tayo pagsimulan ang maalam na mananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nakita niyo na po ba yung paglalakbay na ginagawa ng mga salita? Ano na klaseng paglalakbay? Yung nararanasan niyo ngayon? Nasa na po ba kayo? Nasa na yung paglalakbay ninyo ngayon? Are you the one who are really eating the unleavened bread with the Lamb? Tapos na po tayo doon sa una eh. Tanggap na natin ang kaligtasan ng aming mga spirito. Napatawad na tayo sa ating kasalanan, kaya hindi na tayo mamumuhay pa sa kasalanan. At ang nais ng Panginoon sa atin ngayon ay mamuhay na kasama yung salita ng Diyos. Pero in this last days, that word must be in us. Suot na natin dapat. You should wear that blood. Amen po? Kung sa huling araw may tatakan ng halimaw, tayo po, hindi po. Ang makikita sa atin ay yung tatakan ng dugo ni Kristo. Hallelujah. Amen. Sabi nga natin, oh my soul, have the blood of the Lamb. Oh my soul, have the blood of the Lamb. Oh my soul, have the blood of the Lamb. hallelujah. Oh my soul, have the blood of the Lamb. Ito ba? Bago nag-grow
Pagkatapos na nag-cross ng river, ang mga Israelita, there's really, di ba, ano pa yung pinaka-opening, bungad, na bago po ang Kanaan. Ano po yung bungad na nasasalubong sa kanila? It is the wall of Jericho. Last na yun. Yung wall of Jericho, mga minamahal ko, wala naman po sila talagang ginawa. Amin to ba? Ang inutos lang sa kanila ng Panginoon, sabi niya, bawat araw, sabi niya, ikutin ninyo, sisigaw kayo sa beses. Pangalawang araw, that is 7 days, di ba? Sa pang-pitong araw, 7 beses ninyo, ikutin, at sabay-sabay kayo sasabihin ninyo na ibinigay na ito ng Diyos sa amin. Ano nangyari doon sa wall? Bumagsak. Bumagsak kayo dahil sa sigaw nila. It is the power of God. Because they obey the word of God. Naging masunurin sa salita ng Diyos. Sila salita. Ang hirap po kaya nun. Every day, gagawin mo. Amen. Consistent. Yung consistency na pananampalataya at pagsunod, mahirap po yun. Maaaring gagawin mo sa unang araw, sa ikalawang araw, pero parang nagkasawa ka na. Pang-apat na araw, ayaw mo na. Hallelujah! Ganyan naman tayong tao, di ba? Hallelujah! Nagdidrink ka, sana tuyo ulam. Ulam ka na tuyo. Inaraw-araw na tuyo. Gusto mo ba? Ayaw mo na! Amen! Sarap siguro kumain ng halo-halo ngayon, kainit, tama? Pero araw-araw pakainin ka ng halo-halo, hindi ka kaya masawa. Ganyan ang tao. Amen? Ganyan ang tao. Kaya yung pinapay ko sila, hindi ko mahirap yun. Simple lang. Pero naniniwala ako na hindi ganun kadali yun. Kaya masabi ng mga taga-Jericho, mga siraulo ng mga salita, anong ginagawa yung ikot? Kala nila matatalo na tayo sa ikot? Pero hindi nila nakapagsunod yun sa kalooban ng Diyos. And that wall of Jericho, alam niyo po ba yung wall of Jericho represents? 7. Dahil ang huling-huling kalaban natin, hindi ang diablo, ang sarili natin. Bakit tayo nagiging tamad? Hindi dahil sa diablo. Gusto natin. Bakit tayo nalulupay-pay? Hindi gawa ng diablo. Gusto natin. Hallelujah. Ngayon, ang pinakakalaban natin ay ating sarili. Kasi ang totoo malaya tayo, the devil cannot harm us. Even the demons, because we have the name of Jesus. Hallelujah. But the problem is our soul. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kalaban mo, sarili mo. Kalaban mo ay sarili mo. Tapos isisisi mo dyan sa kabatirang katabi mo, wala akong kalaban sa iyo, ha? Hindi ko nga alam kung ano pinagdadaanan mo. Hallelujah! The truth is ikaw. Kasi naniniwala ko kahit na meron pumipigil. Pero kapag determinado ka sa iyong sarili na gawin ang ipinapagawa ng Panginoon, hindi mo kumahalangan. Kahit na best friend na tayo. Hallelujah! Hallelujah! Ano sabi ng mga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Hallelujah! Amen! Gusto niyo po bang mag-pray? Amen! May paraan. Hallelujah! Gusto niyo ba maging tapat sa Panginoon? Amen! May paraan. Gusto niyo bang hindi na kayo magkasala? Amen! May paraan. Pag gusto tayo. Ang kasalanan, nandiyan lang yan. Sabi nga, hindi magkakasala ang tao kung hindi natatangay na tukso. Ano ba nakakita ka? Di ko ba? Yung isang araw, may mga bata naglalaro. Nakapumpul sila. Napadaan ko ako. Nakakita ko ako ng 20 pesos sa likod mismo ng bata maliit. 20 pesos. Kinuha ko po. Sabi ko sa mga bata, sino ang nawawalan ng pera? Lahat sila nakatingin sa akin. Siguro hindi sila magkano kaya napulong. Tapos, sabi ng mga bata, ay, ako wala. May pera po ako, pastor. 5, hindi sa ito. Ay, pastor, ako may 6, hindi din sa ito. Tapos, sa bandang mali sabi ko, sino talaga nawala ng pera sa inyo? Wala naman sa kanila. Sabi ni 20. Kasi diba, naniniwala tayo
na lahat ng lugar na puntahan natin, hindi tukso eh. Wala yatang lugar na pupuntahan natin na walang tukso. Sa tingin ba sa church walang tukso? Naku, napakarami. Napakarami. Sumunod yung demonyo kanina eh. Nakasakay ng jeep. Hindi ka nagbayad eh. Nandaya. Hallelujah. Amen? Maraming tukso everywhere. But, if you're a Christian, and you try that temptation, overcome that temptation, hindi tayo magkakasala. Bakit? Si Jesus Christ tinukso din. Pero, hindi nagkasala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magkasala. Huwag kang magkasala. Hallelujah! Let's really overcome the devil! Yun ang ginanasan ng Diyos sa atin ngayon. Ma-overcome natin! Kaya nga, tayo, yung lugar natin, yung posisyon natin ngayon, it is the time when Joshua is about to enter to Canaan. Pero bago mag-enter ng Canaan, kailangan mabasakin muna ang Jericho. Hallelujah! Lahat na po na makapasok sa milenyo, magsabi ng amen. Hallelujah! Tayo ngayon. Huwag na natin isipin kung paano tayo maliligtas, yung kaligtasan ibinigay na sa atin ng Diyos. Hallelujah! Ang nais ko lang ng Panginoon sa atin ngayon, to wear, isuot mismo yung salita ng Diyos. Hallelujah! Oh my soul, wear the word of God. Oh my soul! Amen! Oh my soul, wear the word of God. Oh my soul, destroy the wall of Jericho. Oh my soul, hallelujah! Oh my soul, destroy the wall of Jericho. Oh my soul, tayo po lahat ay manalangin sa oras ito as we shout the name Jesus. Let us pray na patuloy tayo maging matagumpay. May pamuhay natin ang salita ng Diyos. May isot natin mismo ang salita ng Diyos. Upang malaya tayo makapasok to enter into that millennium. Jesus! 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 Maraming tulong sa po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga proseso na dapat namin pagdaanan na tinuturo ko sa amin. Tunay na hinihinig sa amin ito. At kami maging matagumpay ngayon now that we have understood fully about your word, Father God. Kung meron lang na mga bagay na namin tinuturo ko sa amin. Kung may mga bagay na pagtutunin na ginagawa ko sa amin mga buhay. Dalahin namin mga help us, Father God! Tulungan mo sa amin na may suot mismo ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay nasa amin mismo. At nakita mo na inabuhay natin ang mga lahat ng mga bagay na niloloko para sa amin. Ingatan mo kami lahat ng Diyos. Naway maging matagumpay mo kami. Mula bata hanggang pinakamatanda. Ano mang paglalakbay ang ginagawa namin ngayon? We are really ready. Because we have given us the Holy Spirit. Father God, sa umagang ito muli mong ipinaalala sa amin. Tinanggap namin ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong kamatayan. Tinanggap din namin ang resurrection because you have resurrected. At tatanggapin din namin na mapasok kami sa millennium because you will come back. Kaya naman hayaan mo na lumago ang aming pananampalataya. We will not just stay to think about our salvation, but we should think about entering into that millennium. Hayaan mo na lumago kami aming Diyos. Naway paunawa mo lagi sa amin ang iyong mga salita. Ngayon sa pagtanggap namin ng ginaway at saro, naway maging matibay kami sa aming paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Amen.
saro tinapay bilang pag-alala ng iyong kamatayan, ng iyong muling pagkabuhay at pagkarito. Naway tunay na naging nakalulugo ng aming mga buhay sa iyong harapan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Bago po tayo magtapos sa ating pananabahan, may panawagan po kami sa inyo because one of our workers had an accident last week. Wala na po kasi kayo nung last Sunday. Si Nanay Nena, natatandaan po si Nanay Nena. So, malaki kawan nga. Na-aksidente po si Nanay Nena sa pagbaba niya po ng jeep. So, hindi po ito nangyari ng isang linggo. Yung isang linggo ko lang nalaman. Nangyari pa po ito December 31. So, nabali po yung kanyang buto sa banda rito. Kailangan niya yata operahan. Sinalina na po siya ng loob. At ngayon po nakikinig po sila ng tulong sa atin. At alam natin na ang purpose ng church is really to help. So we will extend our help to her sa may giling sa counting. Halaga natin na may tutulong sa kanya ay malaking bagay na yun para may pakita natin na we are one church. Yun din po yung ginawa namin kanina sa first service. Nagkaroon kami ng paglilikom at yun po ibibigay namin kay Nanay Nena. So ngayon po, muli tayo maglilikom ng special offering para po kay Nanay Nena. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Tinatawagan po namin ang aming mga naging bisita sa oras dito, mga first-timer po. Gusto po namin ipanalangin namin kayo. Lahat po na may birthday from February 5 to February 11. Pwede rin pong tumayo. Gusto po namin panalangin. Lahat na may birthday dito, lahat po ng newcomer dito. Meron po ba may birthday mula February 5, February 1 hanggang February, February 11. Birthday. Wala. Lahat ng may birthday dito, lahat ng first timer dito. Hallelujah. Gusto ko na ipanalangin. Hallelujah. Let's sing.
may birthday, nagtatakbo, hindi kami, parang hindi nakita ko lumapit si nanay dito. Nanay! Bukas birthday mo, di ba? Nanay, di ba bukas birthday mo? May Bible study bukas? Nanay? Charing. O Charing. Birthday niya bukas. 82 na siya bukas. Happy birthday, nanay. Hallelujah. Ay, pumanalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong karapatan. Uli kami, aming Diyos, na taglayan ng presensya sa buong sanlikong ito. Naway hinatan mo kaming pagkaray sa pamamagitan po ng pag-ibig mo, aming Ama, biyaya ng aming Panginoon Jesus, at pagsama ng Espiritu Santo, ngayon at pakailanman. God bless you! Bless sila na